sa akin communicate yon na I have feelings for you. Ganyan, wow. Make a difference. No. Buti na lang hindi rin. Usap sila in front of me. The audacity. Alam mo yung may nag-twist sa puso mo, lahat ng nasa isip mo is just on your head. Lulubog ako, tas sumampa ka na. Pag ganun ko, hindi na siya umangat. Okay guys, so next question naman is, how to deal with unrequited love? Paano ba sumakses sa isang unrequited love? I think at some point in our lives, we had that experience. Whether ikaw yung nagmamahal, or ikaw yung receiving end ng pagmamahal. Ano ba? Sa receiving end. Pumunta ka sa isang sitwasyon, alalahanin mo yung time na sobrang nagmamahal ka ng tao. Tapos yung tao na yon, mahal ka din. Yung mini-mirror back niya yung pagmamahal. Remember that moment, that very moment, na yung hinalikan mo siya, hinalikan ka niya pabalik. Niyakap mo siya, niyakap ka niya mas mahigpit. Wow! Pero paano kung baliktarin natin? Mahal mo siya, binigay mo lahat, niyakap mo siya ng buong buo, nag-adjust ka sa mga hobbies niya, sa interests niya. Hindi ka mahilig sa manga, nahilig ka sa manga. Hindi ka mahilig sa porn, nahilig ka sa porn. Grabe naman pagbabago yan. Powers ng Hindi, powers. ang point natin dun is, pag nagmahal ka kasi ng tao, it changed you permanently. Nagkakaiwan siya ng marka sa'yo. Pero what if, lahat ng ginawa mong efforts para sa kanya, hindi binalik? Yung pagmamahal na binigay mo, hindi sinuklian. Hindi kanya sinalubong. So, ang question, paano mo hinandle yung situation na nagmahal ka, hindi ka minahal pabalik? Ikaw kasi si receiving end. Oo, ang nangyari kasi sa akin yan before. Baka nanonood siya. Hindi ko naman talaga alam. Wala akong idea at all kasi hindi ko priority yung love life. Lahat ng tao sa paligid ko, I consider them as friend. Golden Retriever tayo eh. Lahat ihakam. De joke. Shoutout Liberlin! Friendship lang tayong lahat dito. Wala namang feelings na gano'n, romantic. May mga nagsasabi sa akin before tapos hindi ko ina-entertain yung thought. Na-realize ko na lang mga 10-15 years after na ganun pala yung nangyari and kaya pala nawala na siya sa life ko. Nangihinayang ako sa friendship. Sayang, kasi super close eh. So, it ruins relationships, friendships. Sa akin communicate yon na I have feelings for you. Ganyan, wow. Make a difference. No. Buti na lang hindi rin kasi kung sinabi niya sa akin yun, ako yung lalayo. May possibility na baka ako pa yung nag-unfriend. Kasi ang pangit sa feeling, no? Ito yung risk eh. Kaya natatakot mag-confess yung ibang may feelings. Yeah. Pag may ganun ba na nag-confess sa'yo, i-entertain mo pa rin kahit alam mong walang chance? Siyempre hindi. I mean, if wala ka talaga na-feel it's much worse kapag hindi ka naging transparent. Parang in-edge mo lang yung tao. Saka bata pa tayo nun. So, hindi pa tayo, yung level of maturity hindi same as now na nasa 30s tayo. So, malaki talaga yung chance na pangit yung maging reaction. Kasi hindi rin siya priority. Puro tayo studies lang. Saka pasaya lang. Siguro ako, I want to share yung experience ko. Feeling ko kasi mula pa nung grade school ako, ang dami ko na unrequited love. Oh. Wow. Yeah. Ikaw ba yung receiving end or ikaw yung sending? Sender. Ako yung sender. Yeah, pero ano ako parang I love in silence. Hindi ako into confession. Pero what I would do is like, halimbawa, pag may gusto ako, I would do whatever I can para magkaroon ng time to talk with that person. No? May mga experience ako, like, may crush ako nung first job experience ko. I would go to work na maaga kasi I want to see that person. Parang sobrang inspired, ganyan. Tapos parang, kunwari nagpapaka-genius ka, kunwari magaling ka, ang dami mo naku-quotes na mga literary text. Para lang Pakitang gilas. Oo, ganyan. Para mag-outstand ka. Okay. Yes, tapos parang konting
konting action lang niya, parang sobrang dadamdamin mo na. Ganon, parang, Affected ka kagad. oo, ganyan. Tapos parang iniisip mo parati na ako, may gusto to sa akin. Ayaw lang sabihin. Mga ganon. As in, sobrang Narcissist. dalulo talaga. Narcissist yan. Na joke. Yeah! Dalilulira. Tapos umabot sa point na parang I would just cry in my room. In your shower. Ikaw ba yung, natanong kanina? Totoo ko pala talaga yun eh, nasa shower. Oo, tapos susulat pa ako ng mga letters niyan. Ganyan, tapos parang sa journal ko, parang parati, Journal ka rin pala. ay no, parati na lang, he. As in yung he. Michael Jackson, ikaw ba to? Yung pronoun, like, he looks at me, ganyan. Mga ganun, mali-mali pa yung grammar. Pero go ka lang, kasi feel mo talaga yung emotion. Parang, Parang baby reindeer na to. Actually, when you love someone, parang you really see everything, every detail about them. Colorful. Nga. Yeah. Parang feeling ko, parang nasa movie, no? Yung lahat Oo, naka-highlight. ano yung sinuot niyang Spotlight. damit, ano yung favorite food niya. Oo, when you love Kasi nga, strong yung emotions. Di ba ganun din yung like ng childhood natin? Kapag yung strong emotions, yun yung mas madali natin na memorize. Oo. Ako, siguro may kukwento. Ang dami ko talaga unrequited love. Sige, go. Parang buong history ng buhay ko pag may historian, tapos inalam ko. May mga 800 chapters. Ano yun si Evelyn, Hugo ba yun? Yung may book. Yung Seven Husbands of... Lahat delulu. Okay, so, meron akong nagustuhan guy ng college. Very, kasi siya, soft-spoken, tas matalino, ganyan. Gusto ko siyang i-impress, tas parang, Ginawa mo. syempre, papakute. Paano yung papaktanin Sige nga, pakitingin sa camera. Ay, parang ang gulo. Parang nakakatakot. Parang mas nakakatakot din pakit. So, that's why unrequited joke. Nakakatulad si ano. Naglalakad siya sa NB. Naglalakad siya sa Esquire. Ganun. Nakakatakot. Kaya pala unrequited. Okay. Anyway, hindi. Syempre magpapakute tayo kasi kunwari parang genius ka. Yun lang yung kaya ko at that time. Tapos, syempre, usap kayo, magkakaroon kayo ng smart conversations, ngingiti kang ganyan. Kailangan pag umiti ka, labas yung teeth. Yung tits mo. Iba yun! Kaya pala siguro, sabi nung gano'n, what a tit. Kaya pala unrequited. Mima, na trauma ang binigay. Nag-aaral lang sa UP. Dante lang yan. Gusto ko ng teeth talaga, sinisa lang eh. Okay, anyway, ano ba yan? Seryoso kasi to. So, syempre, papakute ka, di ba, ganyan. Tapos parang, kala mo, may something na parang, may something kami nito eh. Ayaw lang niya magsabi eh. And then, you know what? There's this night na, naglalakad kami, pauwi na kami ng dorm. Tapos meron akong parang workmate. Tapos nag-usap sila in front of me. The audacity. Tapos, Acidity. I know. Tapos parang all of a sudden, iba yung level of affection niya to sa girl than me. Oh, kamusta? Ang sakit. Charot. Na mas, it's really painful. Tapos parang, at that time, parang sobrang, Parang puro alam mo yung may nag-twist sa puso mo, and then you know na, lahat ng nasa isip mo is just on your head. Yes. Yan ang Sakit. yan ang disadvantage ng masyado kang advance mag-isip. Yeah. Lahat na imagine mo na kailan ka i-ask for Oo. a date, ganyan. Oo, yeah, that's right. Tas yun, that's my story of unrequited love. Ikaw ba? Ako meron din ako at sa UP din siya nangyari. UPD? Yan ang puso. Ako naman, office mate ko siya, tapos super cute niya kasi talaga, tapos may deluluira din ako na, kasi ako yung una nakakita sa kanya nung parang first day niya sa work. Sa akin siya una nagtanong, Francester, kung nanonood ka man. Trabaho naman to, so pwede ko lang sabihin. Tapos nakakatawa kasi nung
sa akin siya nagtanong, sinabi ko sa mga office mate ko, akin yan akin yan Pinakuran. Dips yan cutie-cutie siya nung panahon na yon. Hanggang ngayon naman. Bakit? Sabi niya gusto niya ng cheesecake. Tapos, ang mima niyo, gumawa ng cheesecake. Tapos, mula Cavite, dinala ko hanggang Makati. Tapos, ang laki niya na Tupperware. Tapos, dahil hindi ako marunong magluto ng mga cheesecake, first time ko yun, sobrang soggy nung cheesecake. Parang siyang basa. Hindi siya namuo. Tapos, pinakain ko pa din sa kanya. Tapos, sobrang happy niya. Tapos, meron ding time na pumunta kami ng UP to meet a friend. Tapos, dalawa lang kami. So, syempre, ang saya-saya ko ganyan kasi kami dalawa lang kami. Tapos, umulan nun. Tapos, nung pagbaba namin sa jeep, yun sa UP Ikot, pagbaba namin, parang nagdi-drizzle na. Tapos sabi niya, Drizzle. nag-water na. What emoji? Tapos sabi niya sa akin, hey, sali ka na. Tapos may dala siyang payo, tapos dalawa kami. Gante na. Tumatakbo kami. Bakit naman select? Tumatakbo kami, ganyan-ganyan. Tapos, yun pa, alam mo yun talaga yung nasa scene ka ng K-drama. Tumatakbo kami. Tapos hawak-hawak yung ano. Girl, ano pa, nakakatawa pa nun kasi, syempre mas medyo may kalakihan tayo, girl. Hindi sapat yung umbrella. Tapos, feeling ko, namatay yung unrequited love ko sa kanya kasi mas naging friend ko siya. Ito ba yung malala? Siguro yung pumatay doon, munti ko na siya mapatay kasi nag-team building kami. Etong taong to, napakabait talaga, sobrang bait niya. Sabi niya, di ba nasa pool, na may pool. Tapos naglalaro kasi sila ng, yung papatong ka dito, tapos magpupush-push. Ngayon wala siyang kalaro. Oh no! Sabi niya, Haze. Sabi niya, Haze, patong ka sa akin, dito ka. Sabi ko, wag, Renshan, kasi baka, hindi mo ako kaya, mabigat Ma-ER ako. ka, ma-ICU Oo, sabi niya, wag kang mag-alala, pag nasa tubig ka na, doon para nawala yung dinulo ko sa kanya. Questionable na kasi yung intentions niya. Sabi niya, wag kang mag-alala, pag nasa tubig ka na, lighter ka na, hindi ka na, yung parang, ka na, Boyan. magaan ka na, buoyant ka na. Sabi ko, okay, sure ka ha. So, sabi niya, ganito gagawin ko ha. Lulubog ako, tas sumampa ka na. Tapos, pag ganun ko, hindi na siya umangat. Tapos, sabi ko, Renshan, buhay ka pa. Sabi niya, yes, hindi kaya. Doon nawala ang unrequited love ko. Trauma na lang kami. Narinig ko tayo, blub, 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 blub. Sabi ng supervisor ko dati, pag namatay yan ha, Hazel ha, pag namatay yan ha. Gusto kasi na guys na sobrang bait, pero hindi ganun kabait. Homicide. Mga homicide pa nga. Pero kasi, alam mo, nasa ira ako na, oh my God, sasampa ako sa likod niya, tapos gaganyan lang kami. Hindi ko na alam pa paano ko. At dun po nawala ang unrequited love ko. So the question is, balik tayo sa tanong. Ayan, how did you deal with it? Wala. Dealing with it, yung feelings ko sa kanya, siguro nag-pass lang talaga kasi nakita ko na mas, mas okay kami as friends. Ganyan. Tsaka, naramdaman ko na rin naman sa sarili ko na it's something na hindi talaga mag-work. Kasi, yung gusto ko sa kanya, parang hanggang physical lang. Tas more than that, I felt na, mas gusto ko siyang maging friend or mas gusto ko siyang parang kapatid. Younger brother, parang ganun for me. Kumbaga may realizations after na, Hindi ba siya mapatay? Munti ka nang makulong.
may realizations after, no. Kumbaga, I think part siya ng beautiful cycle of life. Right, Diba? right. So, kailangan mo lang i-embrace yung bawat experience, emotions, yung thrill nun hanggang sa nawala. So, parang problems din in life yan, di ba? Parang nasa phase tayo, nasa stage tayo na to ngayon. It doesn't mean nandito tayo permanently. So, the same with love. Yes. Yeah, so ang lesson learned and moral of the story is Siguraduhin mong buoyant ka. Kundi mag-block ka talaga.